Hello mga mamis! Welcome back to my YouTube channel. This is Mommy Ice TV. Nagbabalik sa inyong harapan, hindi sa inyong likuran. Mga mamis, pag-usapan naman natin tungkol sa bakit nga ba masisaryan ulit ang mga mamis na before nasisaryan na sila. Bakit hindi ba pwede tayong manganak ng normal after ng CS delivery natin? So, mga mamis, gusto ko lang talaga ang video ito i-share ko sa inyo kasi gusto ko talaga na makatulong sa inyo at gusto ko rin i-share sa inyo ang aking mga experience at kung ano yung mga sinasabi sa akin ng aking doktor. At gusto ko rin na kahit pa paano makatulong sa inyo mga mamis. Sa mga bagong mamis at sa mga dating mamis na dyan, kung nakailang anak na sila. So, pero may mga katanungan pa rin tayo na sa ating isipan na gusto nating masagot at gusto ko rin na makatulong sa inyo para hindi kayo ay magbubuluhan. Yun. Sa cesarean kasi mga mamis, ako kasi, isa ako sa mga patunay na after kong manganak ng unang baby ko, natanong ko din sa sarili ko na after ko bang manganak ng cesarean, hindi na ba ako pwedeng maging normal delivery? So, pwede na ba akong cesarean na lang lahat? Ganon. Or, pwede ba akong mag-normal? Ganon. So, marami akong tanong. Pero nasagot yun nung nagbuntis ulit ako. So, ngayon, second baby ko na siya. Na kung pwede ba akong manganak ng normal. Kung pwede ko siyang inormal na yung pangalawang baby ko. Magkakaiba po talaga tayo ng type ng katawan mga mamis. So, hindi po lahat ng mamis is pari-pariho yung type ng katawan. Kaya hindi natin pwede masabi. At ang mga dahilan kung bakit tayo ay nasisaryan ng umpisa at masisaryan ulit tayo or magiging normal tayo. Mga mamis, ang number one na hindi tayo pwedeng manganak ng normal delivery after natin masiis. Kasi po ang una-unang dahilan is yung maliit yung sipit-sipitan ng mamis. Isa po ako doon sa maliit ang sipit-sipitan. Ang dahilan ko kung bakit ako ay hindi pwedeng maging normal delivery after ng CS delivery ko sa first baby ko. Kasi po, maliit po yung sipit-sipitan ko at 2 cm lang po ako nung nanganak ako sa unang baby ko. Kaya hindi po pwede na manganak ako ng normal sa pangalawang baby. Kasi po, ang sasabihin pa rin sa inyo ng inyong doktor, repeat CS. Yun po yung sinabi sa akin ng aking doktor nung ako ay pumunta sa kanya. Nung tinanong ko po yung concern na yan. Kasi po, kahit na ipanganak mo nga niya, or kahit sabihin pa na maliit yung size ng baby, yung ulo ng baby, hindi mo pa rin pwedeng inormal yan kasi nga hindi na siya bubuka. Kasi po, maliit po talaga ang sipitan, hindi siya kakasya doon, saka hindi na siya talaga bubuka. Pangalawang dahilan po, kahit napilitin po natin na inormal siya, kahit sabihin pa natin na wag nating palakin si baby sa loob ng tummy natin, hindi po tayo hihintayin ng doktor na hindi po tayo hihintayin na mag-labor tayo kasi hindi na tayo pagpaliliborin pa ng doktor Hindi na natin hintayin na bumuka pa yung cervix natin kasi nga talagang hindi siya talaga bubuka. Kasi maliit nga po yung sipitan natin. Naman kasi po mga mamis, ang dahilan kung bakit sila cesarean nung una kasi po siguro high blood, mataas yung ang dugo nila or diabetic. May mga ganong cases din po kasi. So hindi tayo pari-pariho. Pero po sa case natin po ng mga nanay na maliit po yung sipitan, talagang repeat CS po talaga tayo. Katulad ko po. At pangatlo po is hindi po talaga tayo hihintayin na sa kung kailan tayo mag-labor, doon po tayo mahiwa. Hindi po. Pag sinabi po ng doktor na kung kailan tayo mahiwa, ang doktor po yung magsasabi kung tayo sa CS delivery. Kasi hindi po talaga tayo kakayanin ng normal delivery kapag po yung dahilan natin ay maliit ang ating sipit-sipitan. Kasi hindi na po tayo ulit. Kasi hindi na po siya, hindi na magbibigay ng pampahilab po yung doktor sa atin na ito, inumin mo kasi para humilab yung tiyan mo, para lumabas yung ganyan. Hindi na po magbibigay si doc. Kailangan i-arrange na lang din po yung schedule natin para sa CS delivery. Ganun po yung sinabi sa akin ng doktor. Kaya po ako expected ko na talaga na CS delivery na naman po ako. Although may kamahalan lang talaga siya, pero wag po nating isipin mga mamis ang
gastos or isipin ang mahal dahil po ang CS delivery is talagang major surgical operation po siya na hindi lang po isang buhay ang pwede natin iligtas, kundi buhay ng nanay at buhay ng anak ang pwede natin iligtas. Dalawang buhay po yun doon. Kung ilan man po yung baby doon sa loob, talagang buhay talaga ng mga babies. Maraming buhay ang pwede natin iligtas doon. Yun po ang dahilan kung bakit hindi po tayo pwedeng maging normal delivery kapag ikaw ay maliit ang sipit-sipitan ng isang mommies. Yun lamang mga mamshi, kung meron kayong mga natutunan dito sa aking video na ito, please subscribe, like, comment down below. Sana po ay meron kayong natutunan dito at nakuhang aral sa aking video. At maraming salamat. Sana po tayo ay lagi lang masaya. Huwag po tayo magpaka-stress. Ipanatag ating loob at magtiwala sa ating doktor at higit sa lahat sa ating Panginoon. Maraming salamat. God bless. Bye-bye. Mwah.